afternoon sa inyo mga ka-Airsoft. Good afternoon mga ka-Bigman. Hello po sa lahat. Hello sa lahat na nanonood sa atin ngayong araw na to. Kahit mainit ang panahon, kahit mainit ang paligid, umaapoy halos hindi mo makayanan no, yung dampi ng araw sa iyong katawan. Sinasamahan nyo pa rin ako sa pagre-review and unbox ng ating unit ng ating mga ka-Airsoft from different province. Hello po, good day and good afternoon. Jaime Tolentino of Carcar, Cebu City. Shoutout, good day and good afternoon, Ramil Vargas of Butuan City. Okay, ayan na, ngayon na. Review and unbox tayo mga ka-Airsoft no, ng unit ng ating mga ka-Airsoft. Okay? First and foremost, unahin natin yung unit ng ating ka-Airsoft na si Jaime Tolentino of Carcar, Cebu City. Okay? Si Sir Jaime Tolentino is isang OFW na umuwi ng bansa. Hindi ko lang masigurado kung saang part siya no, ng bansa. Parang I think Japan. No? So, umuwi siya ng bansa dahil namatay po yung stepfather niya na siyang nag-aruga sa kanila magkakapatid, no? Maagang namatay yung real mother niya, then nagkaroon siya ng stepfather, then maagang namatay yung mother niya. So, nung namatay yung mother niya, ito yung nag-aruga sa kanila, no? So, pumanaw na po yung stepfather niya na nag-aruga sa kanila. Ngayon, nandito siya para i-guide, no, yung mga kapatid niya doon sa stepfather niya na medyo wala pa sa hustong gulang, no? So, umuwi muna siya para ayusin lahat ng mga dapat ayusin dito doon sa pamilya niya, yung mga kapatid niya doon sa stepfather niya. Okay? So, habang nagpapahinga siya, gusto niya raw ng something na mapaglilibangan, something na mapag-e-enjoyan, something na paano ba sabihin to? Something na aalisan ng sama ng loob, ng lungkot, lilibang, okay? Yun ang nagagawa ng isang airsoft sa atin, no? Malaking bagay ang isang airsoft sa atin, lalo na sa mga kalalakihan. Kaya lagi kong sinasabi sa ating mga madam, halimbawa yung mister nyo nangangarap mag-airsoft, huwag niyo ipagdamot, no? Kasi ang laking bagay na nagagawa ng airsoft doon sa tao, sa aming mga lalaki, no? Alam mo yung kasi ang mga lalaki sa totoo lang hindi hindi maboka, hindi bungangera, hindi kumbaga kung merong minsan sama ng loob, kung minsan merong bigat ng damdamin na iniisip niya, hindi maboka ang isang lalaki. Ang ginagawa, kinikimkim. Okay? Kinikimkim, sinasa loob lang niya, kumbaga hindi niya ganun binobroadcast. Ngayon, yung airsoft, nakakatulong ito, no, para mailabas niya, no, yung sama ng loob, yung stress sa sarili niya, no. Nakakatulong, malaking tulong po, no, yung airsoft. Proven po 'yan, no. So, whenever na nagpa-firing yung tao, then nai-hit niya yung target. Halimbawa, nagtayo siya ng something, halimbawa, tulad nito, no? Itinayo niya 10 meters, then i-attempt niyang barilin. Tapos, pag nabaril niya, alam mo yung sa feeling napakasarap, di ba? Feeling mo palagi, action star pa. Okay, no? Oh, itong si bossing natin is, nalito kung ano yung dapat ba niyang mapili na unit. Okay?
So, nalito siya unang-una, naloko na siya, no, dati. Hindi naman sa naloko, kaya lang, paano ba sabihin to? Parang naloko rin, kasi, ang sabi sa kanya, bumili siya ng unit. Ngayon, ang sabi sa kanya, yung unit niya is upgraded na raw. Okay? So, upgraded daw. Ngayon, nung dumating sa kanya yung unit niya, isang high kappa, no, na T-Rex. So, nung dumating sa kanya, napansin niya, kumakalog ang barrel. So, ibig sabihin, hindi upgraded yon. Tandaan ninyo, pag ang isang unit kumakalog ang barrel, hindi upgraded. Yung sa kanya, ang lakas ng kalog. Okay? Minsan kasi merong upgraded na merong konting kalog talaga yung barrel. Ang tawag doon, mga ka-airsoft, merong clearance. Okay? Ngayon, yung kanya, in fairness, ang clearance is 15 mm. Ang 15 mm is almost ganyan. Yan. Ang 15 mm is, 1.5 cm. Yun ang 15 mm. Diba? Ang 1 cm kasi is ganito. Yan, halos ganyan. 10 guhit yun. Okay? Yun ang 1 cm. Ang 1 cm is equivalent to 10 mm. Ang kalog ng kanya, sinukat niya using a caliper is 15 mm. So, hindi naka-upgrade dyan. Okay? Ngayon, okay lang, sabi raw ng bumili, naka-upgrade, normal lang daw talaga yon. Ngayon, yung unit is nasira. Okay? Ang naging sira ng unit niya, yung ipinapakita ko sa inyo na naghihiwalay yung barrel. Ito, ang naging sira ng unit niya, yung barrel niya ganito, no? Ayan, naghihiwalay na ganyan. So, inireklamo niya doon sa binilan niya, hindi naman naka-fix outer barrel. Actually, isinample niya pa tayo, no? Hindi na raw siya nire-replyan. Ang pinakamasakit nito is blinak siya. Sa mga nanonood sa akin, no? Halimbawa, kahit hindi man sa airsoft, no? Halimbawa, seller kayo ng airsoft, no? Halimbawa, nagbebenta kayo ng airsoft. Huwag ninyong lokohin yung mga tao. Huwag niyong sasabihin na upgraded yung unit ninyo kung hindi naman upgraded. No? Kasi, ang sisirain ninyo yung community ng airsoft. Diba? Malaking seller ka man or maliit na seller ka man, sabihin mo lang yung totoo doon sa unit mo. Huwag mo sasabing upgraded yung unit mo para lang makabenta ka. Okay? Huwag mo sasabihin yun na upgraded yung unit mo. Dito sa Big Man, kaya ang dahilan kung bakit inilalive natin yung bawat unit, unang-una para matuto yung ka-airsoft natin dahil ang Big Man ay lifetime warranty. Okay? Kaya kailangan maipaunawa natin doon sa ka-airsoft natin kung paano at ano yung tamang paggamit ng unit. Kasi pag hindi natin itinuro, mayat maya yung unit masisira, mayat maya ipapagawa sa atin dahil lifetime warranty tayo. Kaya itinuturo natin, kaya inilalive natin. Pangalawa, kaya inilalive natin para malaman mo yung buong detalye ng unit mo. Kaya inilalive natin para masabi ko sa'yo kung yung unit mo ba naka-fix outer barrel or hindi, naka-fine tuning ba or hindi, in short, naka-upgrade ba or hindi. Malalaman mo yon kasi inilalive ko. Idinedemo ko pa, di ba? Ngayon, kung yung barrel ng unit mo is kumakalog, ayan, ganito kasi yung unit niya mga ka-airsoft. 2011 T-Rex High Kappa. Ayan, kasa natin, ilak natin manually. Tandaan mo kung yung barrel mo ganito itsura, kumakalog, lapit ko yung camera. Para mas makita nyo mga ka-airsoft pa. Para mas maunawaan ninyo. Yan, nilapit ko na. Okay. Yan. Kung yung barrel ninyo is kumakalog ng ganito, ayan ha, ayan makikita nyo naman, ayan. Ibig sabihin, hindi upgraded dyan, no? Ang problema sa unit na hindi upgraded,
sabi ko nga sa inyo, itong barrel na to, soon, bibigay ito. Ito yan. Dalawang bagay ang pwedeng masira, no? Kung yung unit hindi upgraded. Unang-una is the outer barrel, ito. Maghihiwalay yan. Yan, okay. Maghihiwalay yan. Ngayon, pag naghiwalay yan, marami ako rito na naghihiwalay no? Ito pa. Ay, ito, ayaw to. Ito. Ayan. Ay, ayaw. Saan yung bang mga naghihiwalay ko rito? Ito, halimbawa ito. Ayan. Ayan, maghihiwalay yan, okay? Pag yan, naghiwalay yan, hindi mo na pwedeng idikit yan. Actually, hindi ito nakadikit. Naka-press fit to. Naka-press yan. No? 2-piece talaga ang mga barrel ng mga high kappa. 2-piece. Ayan, 2 piraso. Okay? Ngayon, naka-press fit yan. Pag yan, naghiwalay na, hindi mo na maidudugtong. Hindi mo pwedeng idikit ng maitiban dyan or epoxy. Ang tendency niyan, maghihiwalay at maghihiwalay din yan. Kasi, due to impact ng blowback, talagang yan ang isa sa nag-absorb to. Okay? Pag ang unit mo hindi naka-upgrade, swerte mo na magamit mo ng 1 buwan. Maniwala kayo sa akin, no? Pag ang unit nyo hindi upgraded, swerte nyo na magamit nyo ng tuloy-tuloy ng dire-diretso ng 1 buwan. Okay? Ganito mangyayari dyan. It's either masira yung barrel or ang masira is the or ang masira is the hop-up chamber. This is the hop-up chamber. Ito. Ayan, yan nasa loob. Yan. Pwedeng yung barrel ang masira o kaya itong hop-up chamber mo. Ayan. Yan. Okay? Pwedeng yan ang masira. Ngayon, sa pagkakataon na ang masira is yung hop-up chamber mo, babay unit. Babay na sa unit. Unang-una, may kamahalan tong hop-up chamber na to. Kaya dito sa Bigman, sa una pa lang ina-upgrade na natin. Kasi, dahil nga alam natin na may kamahalan to at hindi palaging meron tayo nito, kaya ayaw nating masira ito. Okay? Kaya, sa una pa lang, para malesen ng gastos, ina-upgrade na natin into fixed outer barrel para hindi na dumating sa puntong maghiwalay ang barrel mo at saka masira ang hop-up chamber mo. Ito ang hop-up chamber, mga ka-airsoft. Itong nasa loob nito. Ayan, no? Ayan, kita nyo ito, ganyan ang itsura niyan sa loob ng barrel mo. Kaya yung barrel mo, kumakalog. Ayan, no? Kasi hindi naka-fix outer barrel. Ayan, yung nasa loob yan ng hop-up chamber. Okay? Yan. Kaya magandang sa una pa lang, i-upgrade na natin kasi yung unit, ganito, normally. Pag in-upgrade natin yan, ganito na siya. Hindi na siya kumakalog. Hindi na umaalog. Hindi na umaalog. Okay? Malaking bagay pag naka-hop-up, naka-fix outer barrel ang unit mo. Hindi masisira ang hop-up chamber mo, hindi masisira yung mismong outside barrel mo at yung unit mo accurate. Okay? Number 1 yan no? Pag ang silbi ng fixed outer barrel, number 1, gives protection on the hop-up chamber. Okay? Pangalawa, more durable ang fixed outer barrel. Pangatlo, accuracy at pagiging precise. Yan ang mga benefit na nakukuha mo sa isang fixed outer barrel. Isa pa, hindi siya nakakailang. Ang hirap nung kada galaw ng unit mo may naririnig kang lumalagitik. Ayan di ba? Kada galaw may naririnig kang lumalagitik. Pag naka-fix outer barrel, wala kang halos marinig. Di ba? May naririnig ka siguro yung ibang mga parts. Pero, doon sa mismong barrel, wala kang maririnig. Pero pag hindi naka-upgrade, tignan nyo. Di ba? Pero pag naka-upgrade,
Kaya, yan ang sinasabi ko, no? Ngayon, naloko yung ka-airsoft natin. Wala naman tayong, hindi naman para sitahin natin or what. Ang sabi lang natin, wala po kami magagawa dyan. Kasi unang-una, hindi naman namin produkto yan. At saka para makialam kami dyan, hindi po namin gagawin yon. Okay? Ngayon, hindi niya na lang pina-repair yung unit niya kasi ayaw niya ma-stress. No? Tandaan nyo, ang airsoft is bagay na pang-alis stress. Stress reliever. Kaya importanteng bumili ka ng maganda at maayos na airsoft. Pag ang airsoft na binili mo is yung airsoft na mga patapon, yung mga China, yung mga Taiwan na hindi upgraded, ang tendency, hindi mo siya makakatulong pang-alis stress. Ang mangyayari, yung airsoft na pang-alis stress na binili mo, pandagdag stress. Mas may stress ka. Okay? Kaya, bumili na lang yung bossing natin. Okay? Yung kinuha ng unit is the 2011 MK1 Elite Series. Okay, napakaganda, napakalupit. All matte black, napakatikas ng dating, simpleng-simple lang. Hindi ganong maangas, pero lahat ng nakalagay dito is kapaki-pakinabang. Number 1, naka-optic front at saka neon dotted sight na bomber. Okay? Yan pa lang, panalong-panalo ka na. Number 2, naka-magwell ka na, naka-embudo ka na. Okay? Number 3, may rail ka pa rito for the upgrade. Yan ha, kikita nyo yan. Number 4, naka-competition trigger na. Number 5, may beaver. Okay? Then, may hammer. Yan. Yan yung mga specs niya. Ngayon, ano yung in-upgrade natin dito? Number 1, in-upgrade natin dito is yung specialty natin. The fixed outer barrel. Barrel, walang kakalog-kalog, hindi umaalog. Yan yung in-upgrade natin dito. Number 2 is the half-up rubber. Number 3 is the fine-tuning. And number 4 is the trigger job. Number 5, the hammer protection 5. And number 6, the enhanced big bore nozzle. Okay? Yan yung mga bagay na naka-upgrade dyan sa unit na yan. Yan yung mga bagay na talagang masasabi natin mag-enjoy ka dahil maayos at maganda yung unit. Okay? Tapos, itong unit na to, yung T-Rex high kappa niya is capable only of 12 kg. Tatandaan niyo to ha, wala akong naalalaman na WE na compatible with different types of gas. Lahat ng WE is designed to use only 12 kg. Using 14 kg para sa isang WE, sinisira mo na yung unit mo. Okay? Kung gusto mong yung unit mo WE, wala kang maging problema, tumagal, gamitan mo lang ng 12 kg. Pag ginamitan mo siya ng 14 kg, dahan-dahan, sinisira mo na yung unit mo. Okay? Ngayon, ito yung unit niya. This is a 2011 MK1 Elite. Full upgrade version. Nakita nyo naman, ang upgrade niya, 6. Out of the box, naka-upgrade na rin yung mga panlabas niya. Okay? Ngayon, itong unit na to, compatible with number 12, with number 14, at saka with CO2. Okay? Meron ba tayo CO2 magazine? Pasuyo nga ako ng CO2 magazine. Ibig sabihin, lahat ng klase ng gas, pwede rito sa unit na to. Okay? Ayan. Number 12. Ayan, na 12. Number 12. Okay? Ayan, number 12. Number 14. Okay? At saka CO2. Ayan ha. Number 12, number 14, and CO2. Ngayon, kung gusto mo mag-CO2, ito yung magazine na gagamitin mo for CO2. Yan, nakita niya ha. Ito yung magazine na gagamitin mo for CO2. Ito yung original magazine. Uy, yung lamig. Nagre-request pa naman yung ka-airsoft na ikrono. Ito yung original magazine. Ito yung CO2 magazine ng high kappa. Okay? Ngayon, uulitin ko ha. Yung CO2 magazine, hindi nyo pwedeng gamitin sa WE. Warak yung unit ninyo. Alisin mo nga muna to. Yan, warak yung warak yung mismong unit ninyo. Okay?
Tandaan nyo to, ito yung CO2. Hindi nyo pwedeng gamitin sa mga unit to. Gagamitin nyo lang to doon sa unit na compatible siya. Ngayon, yung CO2 compatible kasi rito. Kaya kung ikukumpara mo to sa T-Rex, lalamunin niya ng buo yung T-Rex. Itong unit na to, lalamunin niya ng buo yung T-Rex. Hindi ubra yung T-Rex kasi itong unit na to, talagang the best na unit. Okay? Yan. Makikita nyo naman, matte black finish siya, walang ganong kintab. Simpleng-simple. Pero ito, rumaratsyada tong unit na to. Okay? Ngayon, itong unit na to, is normal FPS niyan is 340, 350. Pero dahil nga ni-request na upgraded, makikita nyo kung ilang FPS ngayon to. Okay? Yan, pakita natin. Number 1, syempre, lagyan natin ng silicone oil. Press, kasa, ilak manually, sprayan natin yung nozzle. Tandaan nyo naka-enhance big bore nozzle to. Sprayan din natin dito sa gilid. Yan. Para dun sa naghahanap ng unit na matibay, tapos malakas, tapos pan-daily, ito na yon. Limited edition lang to, 10 piraso lang po ito. Okay? Merong MK1, merong MK1 Elite, merong MK1 Helios. Okay? Ngayon, ito is MK1 Elite ito. Yung sinasabi ko, 10 piraso lang, kung aabutan ninyo, maganda. Kung hindi, pasensya. Tandaan ninyo, napakalakas nitong unit na to. Okay? Ngayon, kunin natin ng may silicone oil na. Kunin natin magazine. Okay. Ngayon, lagyan natin ng bala, 0.20 grams. Kasi, request ng ka-airsoft natin, i-chrono natin. Lagyan natin ng ilang piraso, tapos, maglagay na tayo ng 0.30 grams. Okay? Yan, ito. Okay, yan. Ngayon, kung may bungi, kalugin ninyo sideways para yung bala ninyo naka-align. Left, right, left, right, left, right. Okay? Ngayon, pasok natin. Chrono natin. Go. Mga airsoft, MK1 Elite Series, full upgrade version. Pasok, kasa. Chrono test natin mga ka-airsoft. 455 FPS. $462 FPS. 462.6 FPS. 461 FPS. Okay? Ayan, nakita nyo naman, yan ang chrono ng upgraded na unit. Okay? Ang chrono nito, pag hindi to upgraded, 330, 340, swerte mo na pag nag-350 ka. Ganon kalakas, ganon kalupit tong unit na to. Mga airsoft, this is the MK1 Elite Series. Firing po tayo. Open slide. Kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Nakita nyo naman kung gaano siya kalakas. 'Di ba? Kung hindi upgraded version, ang FPS niyan mababa lang. Dahil nga upgraded version, kaya nagkamal ng matinding FPS. Okay? Tatandaan nyo to, magkaiba yung all stock, yung out of the box version doon sa unit na upgraded version. Okay? Pag unit na upgraded version, talagang malakas. Pag unit na hindi upgraded, mahina lang siya. Okay? Hindi nyo pwedeng pagbanggain yung upgraded versus the non-upgraded kasi mangungulunto yung out of the box unit ninyo. No? Hindi mo pwedeng ibangga rito yung T-Rex High Kappa kasi mangungulunto ito. Kasi ang laman loob nito talagang premium. Kaya nga siya pwede sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg, at saka pwede siya sa CO2 kasi napakatindi ng laman loob nito. Kumpara mo rito, gwapo nga, hindi mo naman maasahan mag 14 kg, mag
mag CO2. Tatandaan ninyo, 12 kg ang ginamit natin dito at saka 0.20 grams ang resulta niya nag 460 plus FPS. Paano pa kaya kung gagamitan mo to ng number 14 kg na gas, yung 460 mo, tutungtong na ng 500 FPS yon. Okay? At pag ginamitan mo pa to ng CO2, alam niyo na siguro kung anong FPS ang kakalagyan nitong unit na to. Okay? Unit na natin ka Airsoft. Jaime Tolentino. Ay, sorry. Tama. James. Jaime Tolentino of Karkar, Cebu. Bossing, ito na po yung unit mo. Sigurado, yung T-Rex mo, itatapon mo na. Dahil nga sabi mo, hindi advisable na rin ipagawa. Sigurado, itatapon mo na. Ito, mag-e-enjoy ka. Aalis ka ng bansa ng Pilipinas. Babalikan mo, magagamit mo pa rin. Okay mga ka-Airsoft, itong unit na to, ready for packing and ready for shipping. Unit na ating ka-Airsoft, Jaime Tolentino, Karkar, Cebu. Yung unit, siguraduhin lang natin na bago natin itabi, walang laman bala at dapat walang lamang hangin, papasingawin. Nakita nyo? Ang daming gas na lumabas. Bakit maraming gas na lumabas? Kasi upgraded yung unit. Pag yung unit upgraded, matipid sa gas. Hindi siya malakas sa gas. Okay? Nakita nyo, matipid na siya sa gas, mataas pa yung FPS niya, sigurado mag-e-enjoy ang gagamit nitong unit na to. Ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit natin is si Ramil Vargas of Butuan City. Hello po sa iyo, Sir Ramil. Good afternoon po. Ang buhay na ating ka-Airsoft, grabe, no? Dito sa Big Man kasi, marites tayo, no? Hindi basta bentahan lang ang nagaganap. Tinatanong din natin kung ano bang storya, ba't bibili ka, anong purpose mo, ba't bibili ka, saan mo gagamitin, anong purpose mo, bakit gusto mo mag-Airsoft, lahat, no? Inuurirat natin. From there, makakapag-suggest tayo ng unit na nababagay dun sa ka-Airsoft. Okay? Sige, next. Ang request niya is, Big Man, gusto ko yung may rapid fire. Sige, given. Sabi niya may rapid fire. Isa pa sa requirement ko, Big Man, gusto ko yung malakas. Oops. Pucha, medyo kontra. Ano yun Medyo kontra yon. Gusto may rapid fire. Gusto malakas. Imposible yon. Bakit? Ang unit na Glock na may rapid fire is Glock 18. Glock 18, may rapid fire. Hindi naman natin pwedeng palakasin ng gusto ang isang Glock 18 eh. Diba? Kasi bakit? Hindi natin pwedeng palakasin ng unit na may rapid fire. Bakit? Sisirain lang natin yung unit. Tandaan ninyo, ang rapid fire function, nakakasira ng unit yan. Napapadali yung buhay ng isang pistol pag ginagamitan natin siya ng rapid fire. Okay? Ang pistol, design para to perform a single fire only. Kung gusto mo mag-rapid fire, mag-rifle ka. Di ba? Pero kung pistol, don't expect rapid fire sa isang pistol. Okay? So, ang gusto niya, may rapid fire. Kung may rapid fire lang ang request mo, kaya kong ibigay. Pero, may rapid fire na malakas, hindi ko kaya ibigay yon. Dahil ang rapid fire, hindi pwedeng palakasin ng gusto. Kung yung stock na lakas ng rapid fire ng isang pistol na Glock ay nasisira yung unit sa stock ano pa yung pinalakas natin? Baka ilang putok lang sira yung unit. Diba? Kung gusto mo ng unit na malakas, huwag kang mag-Glock.
Di ba? Kung gusto mong mga unit na malakas, mag-Glock na high-end ka. Okay? Tapos, make sure, upgraded version na Glock. O, yan, di ba? What I'm holding right now, na ni-request ng unit ng ating Airsoft, is a fully licensed version of Glock. Okay? Hindi ito pipitsugin, hindi mumurahin, ito yung Glock na license. Ito yung Glock na may tatak na Glock. Ito yung Glock na in-issue at ginawa ng Umarex SRC collaboration. Okay? Hindi budget mill Glock to na patapon. Okay? Kung makikita nyo, meron niyang label ng Glock. Legal. Merong mga binebenta na illegal version. Naglalagay ng label na Glock nang hindi dapat. Pero ito, legal version to. Lagyan muna natin ng oil. Ilock manually. Okay, yung unit, ayan, patong natin yung daliri, naka-fix outer barrel. Full upgrade version. Okay? Naka-fix outer barrel. Pakita ko sa inyo yung unit na, yung unit na hindi naka-fix outer barrel. Ayan, no? Ayan, no? Kita nyo? Kumakalog kasi hindi naka-fix outer barrel yan. Hindi naka-upgrade yan. Okay? Kung sabi ko nga sa inyo, kung may respeto ka sa sarili mo, bilan mo yung sarili mo ng unit na upgraded na naka-fix outer barrel. Pero kung wala kang respeto sa sarili mo, okay lang siguro yung kumakalog. Di ba? Yung kumakalog ni hindi mo maipagmalaki sa barkada mo, hindi mo maipagmalaki sa tropa mo, dahil anything na kumakalog, hindi maganda. 'Di ba? Mapapahiya ka lang pag pinakita mo, pag pinagyabang mo sa iba. Pero ito, hindi siya kumakalog kasi naka-fix outer barrel. Okay? So, ito yung unit natin kay Airsoft. Ramil Vargas of Butuan City. Okay? Dali. Naglag Ngayon, itong unit na to, hindi lang naka-fix outer barrel. Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, at saka naka-half up rubber, at saka naka-enhance into big bore nozzle. Ibig sabihin, in-upgrade na to, in-enhance into big bore nozzle. Hindi na to ordinaryong unit. Okay? Normal FPS ng ganitong unit is 300 to 320 only. Okay? Malakas na yung 320 na FPS para rito. Pero dahil nga in-upgrade natin to from 320, titignan natin ngayon kung ilang FPS to. Okay? Magazine. Tabi mo na rin itong magazine na to. Yung sa iCapa to na CO2. Ako na. Tabi mo na yung mga kalat dyan. Okay, so, yung magazine, number 1, press the valve, then spray. Okay din. Dito rin sa ilalim, spray. Okay, yan ha. Ngayon, yung unit, in-sprayan ko na kanina. Itong unit na to, nahawak ko na to, dahil nga high-end version ng Glock to, pwede siya sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg, at pwede rin siya sa CO2. Okay? Ang gagamitin natin gas is the 12 kg. Upside down, then press down. Missing off. 1, 2. Okay. Ganyan. Palit ang mga o-ring nito mamaya. Sige. Okay, so, lagyan natin ng 0.20 grams dahil magkokrono tayo. Atake natin ito pababa. Place your right thumb here. Pump lang. Okay, okay na yan. Ngayon, lagyan natin ng 0.30 grams kasi upgraded na yung unit, malakas na. Kaya 0.30 grams ang gagamitin natin. Okay? Hindi na natin ganong pupunuin yung unit. Pasok. Asa. Ready to fire. Go. Chrono test natin ha. Normal FPS nito, 300, 320. Tignan natin kung ilang FPS to. Okay?
Mga ka-airsoft, this is a high-end version of Glock, fully licensed version by the SRC Umarex collaboration. Chrono test po natin. Firing. Sinumpong na naman ang aking chrono. Alam lumalabas. Wala. Ha? Ayun, no? Mamaya na lang namin iko-chrono to. Gawin ko muna yung chrono. Pagpasensyaan nyo na, no? Sinusumpong na naman yung chrono test namin. Kagagawa ko lang nito. Nabaril kasi ito ng client, eh. Nabaril, eh. So, yung karayom niya, eh, no? Kainis, ah. Okay. Anyway, ito, kung di ako nagkakamali, ang FPS dito is around 400 to 420. Napakalakas po nun para sa isang Glock. Ang Glock 300 lang, tapos biglang bababa na ng 280, 260, papalo ng 280, 260, 300, 280, 260. Ganun, no? Ngayon, minsan may mga swerteng version na umaabot ng 320. No? Pero ito, I'm pretty sure, sa putok niya, pumapalo to ng 400 to 420 FPS. Mga ka-airsoft, this is the Glock version. High-end version, firing. Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Medyo nakakainis. Medyo maigpit. Ayaw. Release the magazine, ha. Pengang flat screw. Bakit ayaw lumabas ito? Bago, eh. Ikaw nga, pindutin mo. Okay, pindot. Sorry. Grabe yung higpit, ha? Okay, no? Ayan, remove the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, yung unit, make sure wala lamang bala at dapat wala lamang hangin. Marami pang hangin to. Oh. Dami pa naman, no? Dami pa naman yan, no? Kasi yung unit naka-upgrade. Okay, ayun na, lumambot na. So, kaya sobrang lamig ng magazine. Okay, yung unit na to, ready for packing and ready for shipping. Unit natin kay Airsoft, Ramil Vargas of Butuan City. Sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-share, sabi, Angel Avocado, Beretta Silver, Boss Auto, Paplex. Boss Angel, unang-una nagsasabi-sabi ka na naman. Walang Beretta na silver na may full auto. Okay? Walang nilabas na Beretta silver na may full auto. Okay? Meron doon sa special Beretta. Pero kung sa ordinary Beretta, walang nilabas na Beretta silver na may full auto. Sa special Beretta, meron po doon. Okay? At saka hindi po tayo pwede mag-flex. Hindi po bra, hindi panty yung mga unit natin. Hindi po kung ano-ano. Baril po ito. Okay? So, Aldrin Lozano Torres, 1911 daw ang gusto niya. Okay? Bakit po hindi gaano gumagalaw yung slide niyang Glock nung nag-fire, sir? Hindi gumagalaw yung slide? Baka delayed lang yung mata mo, bossing. Imposibleng, tandaan mo, ang isang, kaya nga sinabing blowback, eh. Di ba? Blowback para ma-load niya yung next bala. Okay? Ngayon, siguro, namalikmata ka lang, dapat bago ka manood, boss, kinuskus mo yung mata mo.
Okay? Manood ka ng mga vlog natin, tignan mo. Kaya pag sinabing blowback, gumagalaw yung slide. Dahil upgraded, sa sobrang bilis, baka hindi mo lang nakitang gumalaw. Pero gumagalaw po yan. Tandaan mo, pag ito hindi to gumalaw, ang tendency, hindi siya puputok. Kaya siya pumuputok kasi gumagalaw po siya. Okay? Grabe. Share Dancer, Big Man, Cesar, Susan de la Cruz. Sa mga nag-share po ng ating live video, maraming salamat. Ang laking utang ng loob ko po sa inyo yan. Sa mga hindi pa nag-share, share nyo po yung live video natin para kumalat po tayo sa ating community. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po, paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.